Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si Luistro, ginulat si VP Sara. Huli kasabwat si Libiste ng Duterte. Dawit na sa impeachment, kulong na sabay-sabay. Base sa impormasyong nakalap natin sa social media, mismong si Attorney Congresswoman Jinky Luistro nang nagsalita na hindi totoong sinasabi ni Congressman Leandro Libiste na sinusuhulan di umano sila ni BBM ng maleta matapos di umanong ma-impeach sa botong 255 si Vice President Sara. Talo ang grupo ng mga Duterte sa botohan, kaya kailangan ng harapin ni Libiste ang kaso niya matapos siyang ireklamo ng mga tao ni BBM sa ombudsman. Kaya pala niya si VP Sara ipinagtatanggol kasi pag nanalong presidente si VP Sara, pareho sila ni Libiste ang absuelto. Kaya ito, sabay-sabay nating panoorin kung paano si Congresswoman Jinky Luistro. Grabe, ginulat si Vice President Sara. Huli kasabwat si Congressman Leandro Libiste ng Duterte. Dawit na sa impeachment, kulong na sabay-sabay. Tara, panoorin natin to. Honorable Leandro Antonio Legarda Libiste, 1st District of Batangas is hereby recognized. Magandang You have hapon 3 po minutes. sa aking kababayan, Madam Chair. Madam, is selective justice justice or injustice? We are not abiding with selective injustice, inasmuch as we do not abide in selective accountability. And I have mentioned that in my sponsorship speech. So selective justice is injustice, therefore if we hold some to account, we should hold all to account. That is correct. Thank you, Madam Chair. Would you support the House resuming the flood control investigations? Mr. Speaker, distinguished colleagues, in our response to the mandate of transparency and accountability, we have to distinguish between an impeachable official and non-impeachable official. I'm asking for your personal position on For this. impeachable official, Mr. Speaker, we follow the rules of impeachment, both of the House of Representatives and of the Senate. For non-impeachable official, it will depend on the nature of investigation or case which the gentleman from the 1st District of Batangas wishes to initiate. Let me reiterate the question, Nevertheless, Madam. Mr. Speaker, there is proper forum, there is proper rules that apply to every remedy that is given to the Filipino people. So may I ask again, Madam, would you support the House resuming the flood control investigations? Mr. Speaker, may I be recognized? Majority Leader. While I understand the concern of the Honorable Leviste to pursue accountability in all matters involving Congress and the government itself, may I request the gentleman from Batangas not to stray from our deliberations involving the resolution. So the House does not want to make a statement today on whether it wishes to resume the flood control investigations. Mr. Speaker, we will not make any statement outside our deliberations on the impeachment complaints. Thank May I you, Mr. remind Chair. Representative Libiste to Thank you. confine I will move your to my next interpellation and question to the resolution under consideration. I will move to my next topic. Thank you. Do you support transparency in the use of public funds? Definitely, Mr. Speaker. Thank you, Madam Chair. I heard that on March 18, some members of Congress got Easter break bonuses or additional MOOE of 2 million pesos or more, and those who do not support the impeachment did not get this extra MOOE. Do you know anything about this, Madam Chair, and how much MOOE have you gotten this year? Mr. Speaker, I deny the allegation of the honorable gentleman from Batangas, but it is my observation as well that the statement is no longer relevant to the subject matter of this impeachment. Madam proceeding. Chair, I just want to make this clear before the members of Congress cast their votes. Because there is, first of all, confirmed information that some members of Congress got 2 million pesos on March 18. But on the impeachment, Point of order, Mr. Speaker. Mr. Chair, just on the impeachment, Just Majority on- Leader. on the Mr. impeachment, Speaker, the Honorable Legarda Leviste just on the is impeachment, Mr. free Chair. to speak his mind after the voting, so long as Mr. we Chair, stay. just on the impeachment, Senator Amy Marcos said those who vote for the impeachment will get 20 million pesos. And I just want to make it clear if this is true or not, because if it is true, then it should be made public. And if some are getting the 20 million and others are not getting the 20 million, then it should at least be fair that everyone who votes gets 20 million, and those who do not vote hopefully should also be given that, because this is taxpayers' money and should not be allocated on the basis of your vote on the impeachment. Mr. Speaker, on behalf of all the members of the House of Representatives,
we categorically deny any statement made by This the is what Senator. Senator Amy Marcos said. Yes, Mr. Speaker. May I request the Honorable Leviste to proceed with his interpellation Okay. regarding the resolution and the articles of impeachment. I have one last topic on this, which is for the sake of the other members of Congress. Is it true or not true that those who vote against the impeachment will lose benefits for their vote? So that before we cast our votes, we will know whether doing so will result in us losing our benefits or not. Mr. Speaker, may I be recognized once more? Majority Leader. Mr. Speaker, on behalf of the House, we categorically deny any such allegations, and we would like to thank the Honorable Ligarda for his pursuit of accountability Thank and you, Mr. Chair. transparency. I would like to Honorable- thank you for putting it on the Honorable record. Ligarda, That Mr. your Chair time actually is up. made a I'll very give good you thing. one last question. No one should lose their benefits for their vote today. And lastly, I would like to ask if the House Committee on Accounts and the DBM can release all data on the budgetary releases for MOOE or for infrastructure or any other budgets so that we can ascertain whether it is true or not what Senator Amy Marcos said. Thank you, Mr. Chair. Majority Leader. Thank you, Mr. Speaker. Magandang hapon po. I rise today not in triumph, nor in anger, nor in pursuit of political advantage. I rise because the Constitution commands us to rise. I stand before this chamber carrying not privilege, but duty. Isang mabigat na tungkulin na ipinagkatiwala sa atin ng saligang batas at ng sambayanang Pilipino. Sa mga pagkakataong gaya nito, sinusubok hindi lamang ang isang opisyal, kundi ang tibay ng ating mga institusyon. Ang katapatan natin sa batas at ang ating kakayanan na unahin ang bayan kaysa sa politika. On behalf of the Committee on Justice, and in faithful compliance with our constitutional mandate, I rise to sponsor Committee Report number 261, together with House Resolution number 989, setting forth the articles of impeachment against the Vice President of the Republic. Mr. Speaker, simple lamang ang hinihingi ng pagkakataong ito sa atin. Sundin natin ang konstitusyon. Nothing more, nothing less. Hindi po kami narito upang humatol ng pagkakasala. Hindi rin kami narito upang magparusa. Ang tanong lamang na nasa harap natin ngayon, may sapat bang dahilan upang ipagpatuloy ang paglilitis sa Senado? Iyan lamang po ang tanong. At iyan ang sagradong tungkulin na ipinapasa ngayon ng Committee on Justice sa buong kapulungan. Hawak po natin ngayon ang bunga ng mahabang proseso. Hindi ito nabuo sa isang gabi. Hindi ito produkto ng chismis, galit, o sigaw sa social media. Committee Report, 52 pages. House Resolution, 18 pages. Articles of Impeachment, 23 pages. At lampas pa rito ay libu-libong pahina ng annexes, records, certifications,
testimonya, financial documents, at deliberations na masusing pinag-aralan ng Committee on Justice. Bawat pahina ay may bigat. Bawat dokumento ay may implikasyon. Bawat testimonya ay may kaakibat na pananagutan. Nagawa na po ng Committee on Justice ang bahagi nito. We examined the evidence. We tested the arguments. We listened to every side. We placed everything on record. At ngayon, ang desisyon ay nasa kamay na ng buong House of Representatives. Tayo ngayon ang haharap sa sambayanang Pilipino upang sagutin ang isang simpleng tanong. Kapag may mabigat na aligasyon laban sa isa sa pinakamataas na opisyal ng Republika, ano ang dapat gawin ng House of Representatives? Tumingin sa kabila, manahimik, o sundin ang konstitusyon? Nitong mga nakaraang araw, paulit-ulit nating narinig ang isang tanong. May numero ba tayo? Ilan daw ang boboto? Kaya ba ang 1/3 vote? May umatras na raw. May nag-withdraw na raw. Wala pang ang botohan. May bilang na agad ng mga sumusuko. Pero, Mr. Speaker, distinguished colleagues, iyan ba talaga ang pinakamahalagang tanong ngayon? Because if we remember, we already went through this process before. Noong nakaraang impeachment proceedings, mayroon ng sapat na numero. 215 kasapi ng kapulungang ito ang bumoto upang isulong ang impeachment. Isa iyon sa pinakamalaking bilang sa kasaysayan ng ating Kongreso. Pero ano ang nangyari? Tinigil ng Korte Suprema. At mahalagang linawin kung ano ang tunay na sinabi ng Korte Suprema. Hindi nila sinabi na wala nang dapat sagutin. Hindi nila sinabi na walang kailangang ipaliwanag. Hindi nila sinabi na bawal nang magkaroon muli ng impeachment proceedings. Ang sinabi ng Korte Suprema ay ito: kung gagawin natin ito, gawin natin ang tama. Sundin natin ang proseso. Sundin natin ang konstitusyon. At iyan po ang ginawa ng Committee on Justice. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay... Wait lang mga boss, sa lahat ng solid supporter na sumusuporta sa channel na ito, maraming salamat po. Gusto ko lang kayong invite sa bago nating YouTube channel. Nasa comment section yung link ng bago nating YouTube channel. I-click nyo lang yan para makapag-subscribe. Kaya tara, panoorin na ulit natin to. Hindi lamang kung may numero tayo. Ang mas mahalagang tanong, sinunod ba natin ang proseso? At higit sa lahat, mayroon ba tayong ebidensya? Mr. Speaker, distinguished colleagues, proseso at ebidensya. Iyan ang pundasyon ng bawat makatarungang lipunan. At ang sagot po natin ay isang malinaw at matatag na opo. Sa proseso, naging maingat tayo. Hindi tayo nagmadali. Sinunod natin ang 1-year bar rule. Pinigyan natin ng pagkakataon ng bawat panig. Ang mga pagdinig ay isinagawa ng hayagan, naka-livestream at bukas sa taong bayan. At higit sa lahat, pinakinggan natin maging ang mga tumututol sa impeachment. Pinakinggan natin ang bawat manifestation.
bawat argumento, bawat legal na punto. Hindi tayo naghanap ng shortcut. Naghanap tayo ng katotohanan. At maging malinaw po tayo, ang prosesong ito ay hindi paghamak sa mga Pilipinong sumusuporta sa Vice Presidente. Sa isang demokrasya, ang suporta ng mamamayan ay dapat igalang. Ngunit kahit gaano kataas ang posisyon, kahit gaano kalakas ang suporta, walang sino man ang lampas sa pananagutan sa ilalim ng konstitusyon. Hindi ito usapin ng apelyido, partido o rehiyon. Ang prinsipyo ng pananagutan ay dapat umiiral kanino man, kaalyado man o kalaban. At kapag may aligasyon laban sa sino mang opisyal ng pamahalaan, maging miyembro man ng House of Representatives, Senado o ehekutibo, dapat itong imbestigahan at sagutin sa ilalim ng batas. Walang puwang sa isang tunay na demokrasya ang selective accountability. At sa ebidensya naman, nakita natin ang mga dokumento na hindi maaaring ipagsawalang pahala. Mga certification mula sa PSA, mga disallowance mula sa COA, mga records ng transaksyon mula sa AMLC, mga dokumentong isinumite mismo sa Committee on Justice at isinama sa official records ng kapulungang ito. Nakakita tayo ng mga pangalang walang official records. Nakakita tayo ng mga confidential funds na idineklarang disallowed at pinababalik sa kaba ng bayan. At nakita rin natin ang ulat na nagpapakita ng bilyong-bilyong piso ng inflow at outflow na mga transaksyon sa loob ng maraming taon. Maaaring may paliwanag sa bawat transaksyon. Ngunit sa laki, lawak at pattern ng mga ito, tungkulin nating tiyakin na ang mga ito ay maipaliwanag ng lubos sa tamang forum at sa ilalim ng panunumpa. At habang pinag-uusapan natin ang bilyon-bilyong piso, alalahanin natin kung kaninong pera ito. Pera ito ng manggagawang pumapasok kahit kulang ang pamasahe. Pera ito ng magulang na nagtitiis upang mapag-aral ang anak. Pera ito ng pamilyang pumipila sa ospital, ngunit walang pambili ng gamot. Pera ito ng mga Pilipino na araw-araw nagbabayad ng puwis habang umaasang tapat ang mga pinunong kanilang pinagkatiwalaan. Kaya kapag may mga tanong tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. At sa kabila ng lahat ng ito, isang bakanteng upuan ang humarap sa Committee on Justice. Hindi dumalo ang Vice Presidente upang personal na sagutin ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Ngunit sa ating sistema, ang mga seryosong aligasyon ay kailangan sagutin sa pamamagitan ng ebidensya at testimonya sa ilalim ng panunumpa. Gayunpaman, kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat dipensang inilabas ng kanyang kampo. At matapos ang mahabang deliberasyon, matapos ang halos 22 resource persons, matapos ang libu-libong pahina ng records, nagkaisa ang Committee on Justice. Unanimous po ang boto. The committee
found probable cause to proceed with impeachment. At mahalagang tandaan, hindi nagsimula ang komite na magkakapareho ang pananaw. Marami ang nagtanong, marami ang nagtuda, marami ang nais munang makumbinsi. Ngunit habang dumarating ang mga dokumento, habang lumalabas ang testimonya, habang nabubuo ang kabuuang larawan, unti-unting luminaw ang isang bagay. May mga tanong na hindi maaaring iwasan. May mga issue na hindi maaaring ipagkibit balikat. May mga bagay na kailangan ng harapin ng buong bansa. At ito ang naging batayan ng Articles of Impeachment. Article 1, ukol sa confidential funds at paggamit ng kabanang bayan gamit ang mga questionableng dokumento. Article 2, ukol sa mga transaksyon at ari-ariang nangangailangan ng malinaw na paliwanag at reconciliation sa salin at idiniklarang kita. Article 3, ukol sa aligasyon ng bribery at paggamit umano ng pera, kapalit ng impluwensya at pabor. Article 4, ukol sa mga banta at mararahas na pahayag laban sa matataas na opisyal ng bansa na sa pananaw ng komite ay sapat upang litisin sa Senado. Mr. Speaker, distinguished colleagues, may mga aligasyong pinansyal na kailangan sagutin. May mga dokumentong kailangang ipaliwanag. Ngunit may isang bahagi ng usaping ito na higit na mabigat sapagkat hindi lamang pera ng bayan ang nakataya. Ang nakataya rito ay tiwala ng sambayanan at katatagan mismo ng ating republika. Sapagkat kapag ang isang mataas na pinuno ng bansa ay nagsasalita tungkol sa pagpatay sa Pangulo ng Republika, tungkol sa pakikipag-usap umano sa isang assassin, at tungkol sa posibilidad ng karahasan laban sa pinuno ng Estado, hindi maaaring ipagkibit balikat iyon bilang simpleng bugso lamang ng emosyon o ordinaryong alitan sa politika. May mga nagsasabing wala namang overt act. May mga nagsasabing emosyon lamang iyon. Ngunit, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang usapin dito ay hindi lamang kung may kasong kriminal. Ang usapin dito ay ang bigat ng mismong mga salitang binitawan ng isang pinakamataas na opisyal ng Republika. Sapagkat hindi pangkaraniwan para sa isang mataas na pinuno ng bansa na magsalita tungkol sa pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa isang assassin kaugnay ng Pangulo ng Republika. Hindi ito simpleng init ng ulo. Hindi ito karaniwang political rhetoric. At lalong hindi ito uri ng pananalita na inaasahan ng sambayanan mula sa matataas na opisyal ng bansa. Sapagkat ang mga salita ng mga pinuno ay may bigat. Maaari silang magbigay ng kabanatagan o maghasik ng pangamba sa sambayanan. At kapag ang mga nasa pinakamataas na antas ng pamahalaan ay tila inuuna ang karahasan kaysa kinahunan, hindi lamang mga opisyal ang naaapektuhan. Ang unang naaapektuhan ay ang ordinaryong Pilipino. Ang manggagawang nangangambang mawala ng hanap buhay kapag nagiging magulo ang kalagayan ng bansa. Ang pamilyang hirap na nga sa taas ng presyo ng bilihin at lalo pang nangangamba kapag humihina ang tiwala sa pamahalaan at ekonomiya. Ang maliliit na negosyong umaasa sa katahimikan at katatagan upang patuloy na makaraos araw-araw. At ang mga magulang na ang tanging hangad ay isang ligtas, maayos at matatag na kinabukasan
para sa kanilang mga anak. Sapagkat sa panahon ng krisis, hindi karahasan ang hinahanap ng bayan sa kanilang mga pinuno. Ang hinahanap nila ay kapanatagan. Hindi takot, hindi pangamba, hindi kaguluhan. Sapagkat ang tunay na lakas ng pamumuno ay hindi nasusukat sa tapang at karahasan. Nasusukat ito sa kakayahang magbigay ng kaayusan, kapanatagan sa sambayanan, lalo sa panahon ng pangamba. At ito ngayon ang isa sa mga tanong na kailangang harapin ng sambayanang Pilipino. Anong uri ng asal, paghusga at pamumuno ang inaasahan natin mula sa mga pinunong pinagkakatiwalaan ng sambayanan? Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang mga articles of impeachment na nasa harap natin ngayon ay hindi simpleng political document. Ito ay salamin ng isang mas malaking tanong na bumabagabag sa sambayanang Pilipino. Anong uri ng pamumuno ba ang karapat-dapat sa ating bansa? Sapagkat ang usapin dito ay hindi lamang legal. Ito ay moral, ito ay constitutional. At dahil moral at constitutional ang usapin, hindi maaring takasan ng alinmang institusyon ang tungkuling ito. At kapag may mabibigat na pagdududa tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, tungkol sa katapatan sa salin, tungkol sa asal at pananalita ng isang pinuno, hindi maaring manahimik ang House of Representatives. Hindi tayo maaaring magbulag-bulagan. Hindi tayo maaaring matakot. Hindi tayo maaaring maging kasabwat ng katahimikan. Mr. Speaker, distinguished colleagues, marahil ito ang isa sa pinakamabigat na boto na gagawin natin bilang mga halal na kinatawan ng bayan. Sapagkat ang pagboto natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ang pagboto natin ngayon ay tungkol sa uri ng republika na nais nating ipamana sa susunod na henerasyon. Kung mananaig ba ang pananagutan o ang takot? Kung mananaig ba ang katotohanan o ang ingay? Kung mananaig ba ang konstitusyon o ang kapangyarihan? At ngayon, balikan natin ang tanong na paulit-ulit nating naririnig. May numero ba tayo? Mr. Speaker, distinguished colleagues, opo, meron po tayong numero. Ngunit ang numerong tinutukoy ko ay hindi lamang bilang ng boto. Nasa records po ang numero. 6.7 billion pesos. Iyan ang numerong kailangang may paliwanag sa sambayanang Pilipino. Iyan ang numerong hindi maaring ibaon sa limot. Iyan ang numerong nagtatanong kung may mga bagay bang kinakailangang lubos na may paliwanag sa sambayanang Pilipino. At sa Senado, naroon ang pagkakataon ng Vice Presidente na sagutin ng buo ang bawat aligasyon, iharap ang kanyang ebidensya, at marinig ng buong sambayanan ang kanyang panig. At kung hindi natin haharapin ang tanong na iyan ngayon, kailan pa? Kung hindi tayo kikilos ngayon, sino pa? Ang mga republika ay hindi bumabagsak sa isang iglap. Unti-unti silang humihina kapag ang pananagutan ay inuunahan ng takot. Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang hinihingi lamang natin ngayon ay ipagpatuloy ang proseso. Bigyan natin ang pagkakataon ng Senado na dinggin ang buong katotohanan. Hayaan nating manaig ang ebidensya. Hayaan nating manaig ang proseso. Hayaan nating manaig ang konstitusyon. At sa huli, hayaan nating manaig ang bayan. With that, Mr. Speaker, distinguished colleagues, I respectfully urge this chamber
to vote in favor of Committee Report number 261 and House Resolution number 989. Let us do our duty. Maraming salamat po. Majority Leader. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento mo sa ibaba at ating pong babasahin isa-isa.